Hello, good morning, good afternoon, ayan, good evening sa anumang panig ng mundo, aking mga kababayan. Hello po, netizen. Today is Monday na naman, this is my day off. Ayan, nagpa-haircut po ako ng short haircut, bagay po ba? Mukha na po ba akong attorney? So ayan, congrats sa lahat ng mga nanalo sa mga pag-games. Ayan. Congratulations. Ayan. At kumusta naman po ang inyong mga Valentine's Day? Ayan. Ako po ay hindi na nag-celebrate ng Happy Valentine's Day. Dahil ako po ang mayroon lang sa akin ay Valentine's. Ayan. May hugot. Tumaarte ang matanda. So ayan mga kababayan. Ako po ay day off at ako yung nakarating na dito sa bahay at ako ay nagpa-consult ulit sa aking doktor. Kaya kakarating ko lang at ako po ay namili na rin ng uulamin ko. Fresh from the farm. Ayan. Ako po ay namingwit ng isda kagabi. Ayan. Sa mga hindi nakaintindi ng mga English speaking. Ayan. I got fishing last night. Ayan. Ano ba yan? Tama ba yung sinabi ko? Bahala na po kayo umintindi. Ayan. At ako po ay magluluto ng isda ngayon. Malaking ulo. Ulo ng isda. Yan po ay shari. Ayan. So, ayan. Ang fresh na fresh. May contact lens pa po yan. Ayan. Yan po ang aking iluluto, lalagyan ko lang siya ng luya at sibuyas. Yan. Para po yan sa mabisang ulam na may mga high blood pressure. Ayan, sa may mga high blood pressure yan. Yan the best na ating ulam. Ayan, sa mga bumabata, ayan, yan po ang ulam natin. Saka ito po, nakabili ako ng bisugo. Ito po ay mga nagsipag-disco kagabi. Kaya po yung mga bisugo ay, yun naman po, red eyes. Puyat po sila. Ayan. Lack of sleeping. Ayan. Kasi mapula ang mata. Pero, meron mga kompleto sa tulog akong nabili. Yun naman po, kompleto sa tulog. Mapuputi ang mga mata. At fresh na fresh. Ayan. Yan po ang mga kumpleto sa tulog. Sila po ay natulog na ng 10 o'clock. Ayan, gumising ng 8 o'clock. Kaya sila ay mga fresh ang mata. Shout out sa mga puyat dyan. Ayan. Higop-higop na mga mainit na sabaw. So ito naman po yung pinakang body ng aking lulutuin na fresh na ulo. Ito po ay malaking shari. Yan. Medyo may presyo po ito, shari. Kaya, tinitilad-tilad ko na lang kung paano i-budget. So, iyan po ay lalagyan ko ng isisigang ko siya. Ay, hindi sinigang kasi lalagyan ko siya ng lemon. Lemon. So, ang tawag dyan ay lauya na ulo ng shari. Ayan. Kumusta po ang mga Valentines nyo? Kayo po ba ay may mga Valentines? Ayan. Sana ay masaya kayo. Oo. Masaya kayo. Basta wag lang kayo magtataksil sa inyong mga partner. Ayan. Shout out sa mga kaliwete dyan. Okay. At ako po ay mag-prepare na pagluluto ng aking pananghalian. At ako'y nagugutom na. So ayan, at ito yung nabili ko na kangkong at himay na natin ang ating mahiwagang kangkong. Maliliit po siya, native. Ayan. Native lang. Kaya sigurado na walang masyadong fertilizer to. So ito po ang kangkong. Water spinach. Ayan.
Tama po ba yung sinabi ko sa English? Water is peanuts. Ayan. Ito po ay ihahalo ko sa ating lauya. Kasi pipigaan ko po siya ng lemon. Kaya hindi ko siya nilalagyan ng kamatis. Kasi iba yung ng kamatis. Iba yung asim. Pangsinigang talaga yung kamatis. Pero ito ay lauya lang po. Simple lang. Advisable sa may mga maintenance for high blood pressure. Ayan. Masustansya. Safe. Less oil. Ayan. Kasi po nung nakaraan, puro kami kain ng Pizza Hut. So, ayan. Tayo ay magbabawi. So, ano ko na lang po kayo mamaya. Magsawa kayo kapan. Sa mga nag-report na po uli ako sa aking doktor kasi nung nakaraan, sa mga hindi nakapanood sa aking video, ay ako nagpa-check up. So, binigyan ako ng medicine. So, ngayon, nag-report uli ako, bumalik ako, at okay naman po siya. Malakas na po yung signal ni Meses. So, ito lang ang ating ingredients. Ayan. Luya, sibuyas, 2 sili at ang lemon. Ayan. So, yan lang po. Wala nang iba. So, ayan. Tapos ko nang hiwain ang ating ingredients. Ayan. Hiniwa ko na ang 2 sili at ang luya at ating onion. So, yan pang po ang ating ingredients. Siyempre, ang bida ay ang ating ulo. Ayan. So, yan po ang pinakang gusto ko dito, yung mata. Ayan. Masarap po yung mata sipsipin. So, ayan. At tayo ay magluluto na. Nagpapakulo na po ako ng water doon. Tama-tama lang water. Di na natin kailangan lalo sa mga kagaya ko na matured. May edad na, ayan. Alam na natin yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? So, ayan. Ibubuntog ko lang po siya. Ilalagay ko lang. Ayan. At tayo ay magluluto na ng ating pananghalian. So, ayan. At ako nagpapakulo na nga ng tubig. Nakilagay ko ng aking mga rekado. So, ito pong lemon ay pagkakain na doon ko palang lalagay sa sabaw. Ayan. So, yan po. Ganun lang kasimple. Mamaya makikita nyo ang pagkain ko ng mayroong lemon. Ayan. So, pag kulo-kulo na po yun, ibubuntog ko na yung isda. So, ayan. Kumusta po naman kayo dyan sa Pilipinas? Ayan. Maulan na po ba dyan? Dito maulan. It's raining. 2 araw na umuulan dito sa amin sa Bahrain. Ayan. So, hindi ganun kaganda ang ekonomiya pag maulan. Siyempre, mga tao tinatamad lumabas, maputik. Di po ba, kahit naman ako. So, tingnan natin yung ating sinalang. Kung ano na ba siya. Ayan, kumukulo na. So, pwede na natin ilagay ang isda. So, ayan, nailagay na natin ang fish at tatakpan natin para makuluan siya. Tanda natin, pag magluluto tayo ng isdang may sabaw, huwag nating ilalagay ang isda nang hindi kumukulo ang tubig. Kasi may tendency na maging balansa yung sabaw. Hindi maganda yung kailangan kulong-kulo yung tubig bago natin lalagay ang sariwang isda para automatic close agad yung lansa niya. So, at saka ayun, meron nga tayong pamiga na lemon. So, ayan, at nilagay na natin yung isda. Pakuluan lang natin siya mga 5 minutes. Ayan. Tapos, ilalagay ko na ang kangkong. So, pag nalanta na yung kangkong, pwede na po tayong kumain. Pangit kasi yung overcook ang ating gulay. So, kailangan lang sa kangkong hugasan mga 3 beses
Binababad ko pa nga para bumaba yung mga, alam niyo yung pag yung dinidiligan, yung lupa tumatalsik sa dahon. So ayan, so kailangan natin hugasan mabuti dahil ilalaman natin yan sa ating tiyan. So ayan, mga kasari-sari on the spot jackpot. After kong mag-lunch ay ako naman ay maglalaban na. Ganyan lang po ang ganap sa aking day off. Lagi. Minsan una ako magsalang ng labahin o mauna muna ako kumain. Ngayon galing naman ako sa doktor dahil nag-follow up, check up nga ako at okay na naman po siya. Malakas na po ang signal nitong kabila. Ayan. Maririnig ko na yung sinasabi ng kasama ko. Napakahirap po ng buhay pag hindi mo sila naiintindihan. So, ito yung gumagana madalas sa akin. Ayun. So, talagang maganda yung naaagapan yung gamutan. So, 1 minute lang po. Ilalagay ko yung kangkong. Ayan. At share ko lang din mga kasari sa on the spot jackpot. Malapit na maluto yung aking niluluto at ako'y kakain na. Share ko lang din na yung tatay ko, yung nawala akong tatay ay mahina ang tenga. Matagal na panahon na yun na lagi namin siyang naiiwan sa bukid. So pag yun ay, kasi nag-aaral kami lahat sa bayan. So may iwan talaga siya sa bukid, nakakawawa nga ang tatay ko. Dahil yung nanay ko umuwi sa bayan para naman kami ay bisitahin dahil kami mag-aaral. Na-share ko lang po to para lang din sa mga anak na kagaya ko. So sa madalit sabi, mahinang-mahina ang pandinig ng tatay ko. So, akala ko lahi-lahi yan. Pero hindi pala. Kailangan pala pagkukulan natin ng attention, medical attention, yung ating mga ganyang bagay. Kasi, kagaya ko, kapababayaan ko siya, ayun, magagaya din ako sa tatay ko. Ang nakakalungkot lang, nagkaroon ako ng kakayahan na bigyan ng attention yung tatay ko is may edad na siya. So binilang ko lang ng hearing aid nung umuwi ako matagal na. Tapos naiingayan naman siya nung nakakarinig na siya. Napupuyat siya kasi naririnig na niya yung tumatahol na aso, tumatakbo na sasakyan. So parang mas gusto pa niya yung wala. Nasanay siya ng talaga sigawan muna bago naintindihan. Kaya sabi, mga kapatid, habang teka lang muna, patayin ko yung apoy. Habang nalakas pa yung ating mga magulang, pag-ukulan din natin ng pansin yung kanila mga medical habang sila ay malakas pa. At para hindi tayo magsisi, ako nagawa ko rin naman yung part ko sa parents ko before sila nawala. So ayan, ganun lang ang share ko. Mahalin natin sila habang andyan sila. Kaya ano pa man, ayan, yung ate ko nagsakripisyo yan sa pag-alaga ng ang matanda, ganyan. Ay, naging emotional ako. Kakain na po muna ako. At ako'y maglalaba. Basta, habang maaga pa at nandyan pa sila, ibigay natin ang ating best ng pag-aalaga sa kanila. Sa medical, yung pagrespeto natin. Ayan, hindi ko sinabing perfect akong anak dahil ako nga ay palasagot. Yan. Pero, yung alam ko nasa tama ako. Kasi, kaya nga tayo pinag-aaral ng magulang natin. Para, kung ikaw ay wala na sila para ipagtanggol ka, ay marunong tayo lumaban para sa ating sarili. Kaya yun ay, challenge din nila yun. Akala lang natin kumbaga akala natin mga lapastangan tayong anak. Pero tingnan mo yung magulang natin pag sumasagot tayo ng may katuwiran tayo, medyo at matahimik sila. Kasi iniisip din nila, marunong na yung anak ko. Ganon, hindi naman po lahat na sumasagot ay nasasaktan yung ating magulang. Bagkos, sa mga magulang na marunong mag-isip, ay naintindihan nila yun na kaya na nilang ipagtanggol ang kanilang sarili kung sila ay wala na sa tabi ko. Ganon po yun. Ayan, at tayo po'y kakain na ng lunch.